Chair, Madam Chair, may I ask the committee to hear the testimony of the mayor of Mama Sapano, which I think we were supposed to, and we're already in our second line of questioning. May we ask the mayor? Not now, but Yes, may we yeah. ask the mayor if he will be free to be back here on Thursday? Or do you have to go back to Mama Sapano? Actually, ma'am, kailangan po bumalik dahil sige, may mga previous. Meron ka ba? Sige, a minute suspension. Well, the majority leaders here and the committee rules with the minority leader. Mayor, pwede po, mag-uumpisa po tayo ulit kung pwede kayong magbigay ng inyo. And the others, no, we might as well keep you here because there might be some reference. Mayor, magsalaysay lang po kayo kung ano ba yung itsura ng inyong probinsya, ano bang mga importante doon at kung may mga tanong pa po kami. Salamat po. Magandang hapon po. Madam Chair, Honorables, itong event po, last January 25, nalaman na lang po namin ng mga around 5 to 6 a.m. in the morning nung tumawag po ang kapitan ng Barangay Tukan Nalipaw nang makarinig po sila ng mga putok. So, after that, tinry po niyang i-identify kung anong groups or kung sino-sino itong naglalaban. So, around 7, if I'm not mistaken, around 7 a.m. in the morning, dumating po sa bahay, dahil Sunday po, wala pong opisina. Dumating po sa bahay ko, sa Mama Sapano din po, ang representative ng police and also AFP, around 7 in the morning po ito. Sunday or Monday? Sunday po, ng umaga. Sunday. Opo. So, nag-umpisa na yung labanan nun? Opo, nalaman po kasi namin around 5 a.m. So, hindi ba ninyo napansin, Mayor, kayo doon na medyo dumadami na yung pumupunta doon sa lugar ninyo nung mas maaga? Well, wala po kasing, nalaman po kasi namin na yung ginamit na vehicles ng SAF is wala pong nakalagay na any identification na SAF sila. Sige. Go ahead, sorry for the interruption. So, pumunta yung PNP sa inyo? Opo, around 7 a.m. in the morning po. So, that's the time na nalaman po ng local government na may ongoing operation ang SAF sa area. So, if I'm not mistaken po, nagkausap po kami ni Tox Upam, representative po ng MILF CCCH, at nagtatanong kung ano pong updates. So, sabi ko po, until now, hindi pa po natin malaman. Kasi even yung kapitan po ng barangay, nakatakbo dahil nga po dun sa ongoing po na encounter sa area niya. So, we tried po na ma-facilitate or mapahinto itong putok, itong encounter. Ang problema lang po, wala pong nakakapasok na any civilian or even yung mga local officials natin dun sa area dahil nga po sa sobrang lakas nga po nung putok. From 7 a.m. in the morning up to mga 1:30 po ng tanghali. Mayor, sinabi nyo, sinubukan yung tigil. Paano? Well, dahil nga po, majority naman po dun sa areas magkakamag-anak. So, meron kayong tinawagan o tinext na itigil nyo yan? No po, yung kapitan po, inobliga ko siya na lumapit. Ang problema, hindi po talaga pwedeng lumapit dahil napakalakas ng putok sa loob, natatakot po silang baka tamaan sila ng stray bullets. Sige po, tapos. Then, around 1:30 or 2 in the afternoon po, dumating sa bahay ang CCCH, MLF, and the CCCH, GPH para po magpasama sa local government officials and yung sa mga barangay po na pumasok sa area. Then, around 3, nag-update po sila na ceasefire na po on that 3 p.m. ng hapon po. Then around 5:30 nag-start na po kaming mag-extricate ng mga katawan. Nagpaalam po kami both sa PNP and AFP na kung po pwede
wag na po silang sumama, baka po lalong makagulo or baka po lalong hindi makuha itong mga katawan. Teka, may tanong lang po ako, no? Sabi niyo magkakamag-anak, alam ko maliit ang komunidad niyo, magkakakilala kayo. Si Marwan ba, nalaman ninyong nandun at kung saan siya doon? Well, para po kasi sa kalaman po ng lahat, itong area kung saan po nila nakuha si Marwan ay napakalayo po sa mga talagang community. Masyado pong isolated yung area kung saan po nila nakuha si Marwan. Wala pong residenteng nakakalapit po doon. Pero Mayor, yun po ay nasa inyong teritoryo. Well, opo. So, alam mo yung sinasabi nila BIFF, MILF, tapos Marwan, somewhere there. Totoo ba yon na medyo malapit siya dun sa teritoryo nga nila? Kayo magpapatunay niyan? Well, hindi ko po kasi nakita, ma'am, kumbaga yung positioning ng MLF and BIFF kasi hindi po talaga alam ng local government kung saan po nakalagay yung kampo or even yung sinasabi nilang declared community ng MILF. Pero yung mga kaibigan ninyo doon, o kaya kamag-anak ninyo, walang nagkukwento sa inyo? Wala po, dahil nga po, tulad po ng sinabi ko, yung area po kung saan po nila nakuha si Marwan, isolated po. Napakalayo po kumbaga po sa Kabiasnan, napakalayo po talaga. So, paano ngayon po yun? Nung kinuha nyo yung mga katawan, sabi nyo ceasefire na nung puntong yun, nakipagtulungan naman sila. Well, Hindi na kayo takot pumasok doon sa puntong yon. Pumasok ba yung military at yung pulis? Kasi di ba kakabakbakan lang nila tapos biglang papasok doon. Paano yung sitwasyon? Paki-describe po. Ang kasama po pumasok ng local government unit is CCCH Government Panel and CCCH MILF together with IMT, mga Amerikano, Malaysian, Indonesian, kung hindi po ako nagkakamali. Yun po ang kasama ng local government na pumasok doon sa area. Kung saan po natin nakuha yung 35 bodies. Pero wala naman... Norwegian ho yun, hindi ho yun Amerikano. Pero alam mo bang kung may pinapatanong si Senator Tito Soto kung alam mo bang nandun si Marwan the whole time na nandun kayong mayor? Wala po, wala po. Hindi, wala man lang bulong sa inyo? Wala po. Walang suspetsya po sa inyo? Wala po. So may mga nangyayari dun sa maliit ninyong komunidad na talagang hindi sa kaalaman ninyo? Well, Madam Chair, itong mga terorista po kasi na to, wala po kasi silang permanenteng lugar. So, every time na nalalaman ng government forces or security forces kung saan sila, tumatakbo sila. So, palipat-lipat po sila ng lugar. Pero di ba may mga safe passage? Ibig sabihin, meron silang clearly marked territories in certain areas, di ba? Kasi alam nga natin, at saka yung MILF, hindi naman considered terrorists. At least they don't consider themselves terrorists. So alam ninyo yung teritoryo ng MILF po doon. Opo. Alam naman ninyo. Opo. So pag kayo nagkakampanya para magiging mayor, pumapasok naman po kayo doon. Well, para po sa kalaman po ng lahat, hindi sa pamilya namin, hindi totally lahat ng MILF, kasundo po kami. So, hindi po lahat ng area ng MILF, pwede po naming pasukin. Pero bilang mayor po, sino pong may control sa kapayapaan doon? Ibig sabihin, kasi nag-uusap tayo government panel. Pag kinausap pa ng gobyerno ng MILF, masasabi natin na malaki na ang kabawasan sa kaguluhan doon sa Mindanao. Well, opo. Ito nga po ang ginagawa po nating paraan together with CCCH, AFP, and also MLF po, ay kumbaga po, nagkakaroon tayong mga pag-uusap para mapanatili yung peace and order sa area. So, yun po yung mga moves na initial na ginagawa po ng local government together with the security forces po. O sige, ito na lang po, kung ano po yung mga tulong ninyo para matunton yung mga gumawa niyan. Local government kayo, siguro mag-coordinate kayo sa PNP kaagad. Tapos ito po, kung ano pong matutulong sa inyong komunidad. Sapagkat kahit papano marami din pong naghihirap dyan, bilang mayor, kayo po ang kanilang kinatawan, ipaalam po ninyo kasi the best way also to fight insurgency is to have security among the residents in the area if we can offer them assistance. So, kung may idadagdag pa po kayo. Sige, go ahead. Sorry, with the permission of the chairman and colleagues. Mayor, isolated yung lugar pero may mga kampo ang BIFF at MILF doon, di ba?
Hindi po siguro kampo, kundi community. Community. Yes. So saan mas malapit yung bahay ni Marwan? Sa MI, sa BI? Well, based po doon sa kung saan po yung tinuturo nila, ang layo po kasi ng bahay ng certain commander is, ng MLF is around 500 meters. So tama yung sinasabi ni General Napeñas kanina na malapit sa bahay ng commander ng MI. Opo. Tapos yung sa BIFF po, same with, ang situation po kasi nila, parang katulad din po nila Marwan, na walang specific location. Madalas, umaalis sila dahil nga po hinahabol po sila ng mga sundalo. At alam ko yung history ng pamilya nyo, no, na minsan kalaban yung MI. Yung BI ba at MI naglalaban? Hindi ko, wala po akong record. Hindi. Sa pagiging, gano'ng katagal ka ng mayor, sir? This is my second term. Second term. Sa buong term mo, may enkwentro na ba ang BI at MI? Ang naalala ko po, nung pinapasurrender po ata si Umbrakato, that's the time na nagkaroon ata ng encounter between BIFF and MILF. Oh, pero bukod doon, hanggang ngayon, no, pareho silang may community doon. Hindi sila nag-uupakan, di ba? Mukhang wala po. Okay, thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you. Just 30 seconds. Dahil nabanggit po niya may Amerikano but he was corrected by someone. So I just wanted to clarify kung sigurado kang Amerikano ba yon o dayuhan lang na puti. Norwegian po, sabi po ni Secretary Velas. Ano pong basihan nyo na sinabi niyong Amerikano? Puti po at saka matangkad. Sigurado ba kayo o dahil lang kinorek po kayo ni Secretary Deles o baka may impormasyon kayo may Amerikanong kasama? Sigurado po na Norwegian, ma'am. Okay, Mayor, baka naputol ko po sa laysay niyo, may dadagdag pa kayo. Well, on around 5:30 po ng hapon, nung Sunday, January 25, that's the time na nag-start po tayo mag-extract. Together with the local officials, nagpaalam po nga tayo sa PNP and the AFP para po ma-start na yung pagkuha ng katawan. Then around 7, dahil nga po masyado na mabigat itong mga katawan, saka po sila nakalabas. Nakakuha po tayo ng 5 katawan. Then tinurn over po natin sa PNP SAF po, kung hindi po ako nagkakamali, yung sa labas na SAF. Then on the next day po, Monday, January 26, that's the continuation po nung extraction natin. So sunod-sunod na po, nakakuha po tayo ng 14 around 9 a.m. kung hindi po ako nagkakamali. Then 15 on 11:30 ata po, then on 1:30 isa, and on 5:30 isa po. So that's total of 36 if I'm not mistaken. Meron pa po kayong dadagdag, Mayor, bago po tayo mag-suspend ngayon. Well, gusto po lang nun namin magpasalamat, especially po sa regional government. Dahil right after nung incident, agad-agad po silang tumulong. So, although yung sa iba rin po, yung especially sa kay Ma'am Eta, pumunta rin po para ipakita na yung area ay parang back to normal na po siya. Mayor, teka muna. Doon sa perimeter area, doon sa karsada na may nakaabang na mga military at SAF habang nagbabakbakan sa loob, nandun po kayo nung nangyayari yon? Nandun po ako sa center po natin, sa munisipyo po ako. Then, inuutusan na lang po natin yung mga barangay officials and local Kasi sinabi local nila hindi employees. po makasalakay ang mga pulis kasi under threat of artillery fire, no? Gusto ko lang malaman kung nagsubok silang magbarilan doon sa labas o talagang nag-stand down yung ating mga tropa doon. Well, based po doon sa sinabi po ng barangay kapitan ng Tukan Nalipaw, yung along the highway po, yung sinasabi po nating Midsayap Makarod, both, kumbaga, yung area po kung saan ng AFP and the SAF, then yung saan po yung sinasabi nilang grupo ng MILF, talagang nagkasagupa po doon. So meron, sa Meron inyong po. pagkakaalam, meron. Yun po ang sabi ng kapitan, ma'am. Kapitan. Okay, Senator Pia, sorry. Salamat po. Mayor, konting tanong lang. Yung mga nakatira po dun sa bayan nyo, kaya nyo ma-identify kung sino po ang MILF doon at sino ang BI? Hindi po. Hindi nyo alam. Hindi po. Ganun ho ba? Hindi ho Dahil- Sige po. Kasi ma'am, mahirap pong i-identify. Unang-una ma'am, pag may programa pong gobyerno, lumalabas po sila.
I mean, sumasali po sila sa any programs ng government. So, siguro, pag may gera po silang gustong salihan, bigla po sila nawawala. If, o sige, tatanong ni Senator TG, ano daw ibig sabihin ng program? Anong klaseng program? Kung meron po tayong mga like feeding programs or any programs po na pinoprovide po ng government. Siguro we could ask, I'll just, just to expedite this, we can ask the those involved in the peace process, no, on this identification system, working with the LGUs. I would have thought na hindi na issue yun eh. So I'm a little bit surprised, no, na hindi kilala. But to follow up nun, yung barangay captain nyo, kasama nyo ho ba? Yung barangay captain barangay captain dun sa lugar kung saan na yung actual combat na nangyayari. Wala po dahil naiwan po siya sa barangay dahil marami po masyadong bisita na dumarating. So, kailangan pong may mag-assist dun sa bisita. Sige po, siya kaya, kilala niya ho doon kung sino mga MI doon? Most probably, ma'am, baka kilala. Kasi pakitanong na rin ho, tapos sulatan nyo na lang kami. Dahil baka hindi ho kayo babalik sa Webes eh. Pero hindi pa ho ako, konting follow-up pa doon. Isalaysay nyo lang ng konti sa amin kung ano yung nangyari between 7 a.m. to 5 p.m. Nasabi nyo nga, kasama nyo na yung mga iba-ibang grupo, nagmo-monitor. And i-describe nyo lang ho sa katulad kong layman na hindi ho nakarating sa lugar nyo. Ang alam namin, open space yon, kaya ho nasa sniper daw yung mga SAF, hindi ho makapasok. I-describe nyo naman ho sa amin para maintindihan namin, mas maintindihan namin. Well, yung sinasabi po natin kung saan po natin nakuha yung mga katawan ng SAF, meron pong pagitan ng parang kanal. River actually siya, ma'am. Siguro mga around 80 meters ang tatawirin mo bago ka abot dun sa isang islet naman. Then, right after that, meron na namang isang ilog para tumawid na naman sa kabilang islet. Then, kung hindi po ako nagkakamali, isa pang ilog bago po marating yung bahay ni Marwan. So, kaya po sinasabi po natin na masyado pong isolated yung area kung saan po nakita si Marwan. Unang-una po, wala pong kalapit na mga civilian doon sa kung saan po siya nagre-reside. Siguro in the next hearings, whether kay Mayor, baka kung kaya niyo mag-drawing para maintindihan namin, pero later na iwan niyo na lang yung drawing sa serious ho, kasi gusto ko sanang ma-visualize eh, then we'll ask na lang those from PNP or SAF to validate that, kasi I just want to understand it better. Thank you. Madam Chair. Mayor, maiksing mga katanungan lang po. Mayor, bago pa nangyari ang insidenteng ito po, may reporting system ba kayo? Pag may bagong muka, may nagpapakuha ng pagkain, may bagong nagsasaka dun sa isolated na area ang sinasabi ninyo, nire-report po ba sa inyo ito ng mga sakop ninyo, yung mga constituents ninyo? Yun nga po, dahil nga po malayo, wala pong nakaka-report ng mga bagong movements within that area, ma'am. Sir. Okay. Nung mangyari ang insidenteng ito, tinatanong ko po ito, Mayor, dahil kinukumpleto natin ngayon yung mga pangyayari. No? Magre-report yung AFP, magre-report yung PNP. Ang kulang na piraso dun sa kabuuhang report ay yung report galing sa DILG. Yung report galing sa barangay, yung report galing sa inyo, at yung po ay papunta sa provincial, papunta sa regional, at siyempre, papunta sa national. At idadagdag ko na lang po, ito po ba ay napapaloob sa isang sistema kung saan may written reports? Well, para hindi natin makalimutan yung mga detalye. Opo, may written report na po kami. Nasubmit na po namin kay Regional Governor Hataman po. Maraming salamat, Mayor. Madam Chair, we raised this question and I would like to share this also with Secretary Mar, no? That this will form a basis so that we can compare the verbal testimony of the Mayor and the reports for consistency, veracity, and accuracy. Thank you, Madam Chair. We will coordinate with Governor Hataman to obtain said reports. Madam Chair, just before we let the Mayor go, Mayor, factual lang, no? During the whole day, may nakita ka bang drone sa air?
May report lumilipad ba po na aeroplanong puti. Puti. So may Yes. drones. Hindi po natin masabi kung Kung drone drone. or kung ano po. Tapos ano siya? Dumaan lang? Paikot-ikot? Paikot-ikot po. Paikot-ikot. Okay. Number 2, nung kinukuha nyo na yung mga cadaver, no? Ang kausap nyo, MI, BI, pareho. Well, together po sa CCCH, MILF, and CCCH, GPH, sila po ang naging kausap po namin. So, nagpasama po kami doon mismo sa loob. Tapos sila ang kumausap. Opo. Okay. Third question, bakit nung kinuha yung mga katawan, wala na yung kanilang mga barrel, cellphone, etc.? We don't know po. Hindi po namin alam. Oh, so, ibig sabihin, bago nyo kinuha yung katawan, yung BI at MI, nalapitan na tanong. Most probably po. Dahil wala na pong gamit nung kinuha po namin. Lastly, nakita mo ba yung iba? Opo. So, sabi kasi ng mga kamag-anak, putol-putol mga kamay paa. Is that accurate? Hindi ko po masabi. Pero based po dun sa sinabi po ni 6ID Commander, most probably sa tama ng bala. Kaya nabali siguro yung kamay. But hindi yun ang sinabi ng kamag-anak na punta sa autopsy. Sabi nila yung sinabi nung nag-autopsy, ang putok sa ulo ay short range. So kung malayo ang putokan nila, hindi ganun, at least yung sa ulo. Tapos yung sa paa at saka sa sinabi hacked off. So but anyway, I'll pursue this kasi I'm just taking advantage na kung eyewitness ka, but I'll request General Espina later on to update on that on us. But you may or may not answer here, or should I ask the question in executive session to the DLG, DND, and to the Katapang? No, were there drones in the area during the maybe I'll start with General Napeñas. General, kasama ba sa operation nyo na meron drones na I'm not maglatay? aware doon sa drone, Your Honor, because I am at the... Did you request the U.S. government for drones to, No, sir, no, sir. Okay. Malayo po yung lugar ko. Nandoon ako sa Sige, tactical command with post the doon sa permission of Saripagua. the chair, I will ask it in executive session, but we're asking for a very frank and honest answer to all of this. I'm not prepared to say whether it was legal or not, whether it's part of any agreement, and whether it was just monitoring. But we'd like to know in the Senate whether or not this operation was being monitored by drones. No? Okay, you. Senator Lauren, very quickly, you wanted to raise Yes, an 10 issue. seconds. Kay Mayor lang po. Si Marwan ba ay narinig na ninyo o na-sighting ninyo dati ba ho? Well, narinig ko po yung pangalan nila last June 10 nung nagkaroon po ng operation. June 10, 2014 po, kung hindi po ako nagkakamali. Nung nagkaroon po ng operation ng AFP sa Barangay Linantangan, Sharif Saiduna Mustafa, katabing munisipyo po ng Mama Sapano. At si Usman at yung 300 nilang trinain na bombers, ay alam ba nyo maski sino, maski saan sila sa inyong lugar? At Hindi, tutulong ba kayo sa mga ahensya ng gobyerno at otoridad para hanapin sila? hindi po namin alam yung regarding dun sa mga cells nila. Pero definitely tutulong po kami. Unang-una, biktima rin po ang pamilya namin ni Basit Usman. Tulad nga po ng sinabi ni Presidente doon sa unang statement niya, even yung lolo ko na si Governor Andal Ampaton Sr. ay tinarget din po ni Basit Usman. You're familiar that they've been training 300 bombers. Hindi po. Yun lang yun, nalaman po yun. Nung dito na lang po sa Senate hearing, ma'am. Thank you.